nirerepresent ko po ay tungkol sa graph. A graph is a set of vertices and edges. Ang vertices, meron tayong A, B, C, D. Ang edges, meron na tayong A1 to A5. Sa A1, meron tayong AB. Sa A2, meron tayong BD. Sa A3, meron tayong BA. Sa A4, meron tayong BC. At sa A5, meron tayong BC. Makikita natin yun sa graph. Ito ang A1 at saka A3. Ito yung sinasabi natin parallel edges. Parallel edges. Ang A1 at saka A3. Ang loop naman, meron tayong loop na A2. Dito sa graph na to. Ito ang loop. Ang A2. Tapos meron tayong degree of vertices. Meron sa A, merong isa. Sa A, merong isa. Sa B, merong dalawa. Sa D, merong dalawa. Sa C, merong isa. Meron din tayong adjacent edges. Meron tayong sa A, meron tayong B. Sa B, meron tayong A and D. Sa C, meron tayong D. Sa D, meron tayong B and C. Sa incidence naman, sa graph, meron tayong incidence na makikita dito sa graph. Mayroong E1 sa A. Kaya sa B naman, mayroong A3 at saka A1 at saka A5. Sa letter C, meron tayong E4. Sa letter D, meron tayong E2 at saka E4. Yan ang incidence edges. We have type of graph. Number 1 is a simple graph without parallel and loop. Ang isang halimbawa ng simple graph ay ito. Gagawa tayo ng simple graph A, B, and C. Meron tayong edges. Ng AB. Tapos meron tayong edges ng AC. Ito ang sample ng simple graph. Meron din tayo, number 2 is multi-graph with parallel and no loop. Ibig sabihin, itong sample natin na to, without loop, pero may parallel siya. So, gagawa natin siya ng parallel. So, ito ay isang multi-graph. Sa pseudo-graph, wala siya. Aalisin natin yung parallel. Tapos, lalagyan natin yung vertex na C na isang loop. Yun ang sample ng pseudo-graph. Ito yung sample ng pseudo-graph. Tapos, meron tayong two types of simple graph. Merong cycle graph. So, ito, merong tayong vertices na not more than or not less than 3. Pwede siyang 4 siya. Tapos,
mayroon sa gitna na butas, makikita natin doon sa parang ano ng sasakyan yan. May apat siya na vertices, may apat din na edges. So, 4 equals to 4. Kasama din natin yung Explorian graph. Ang graph na to ay with repeating vertices, pero pwede rin siyang bumalik sa kung saan siya nag-start, pwede rin siyang bumalik kung saan siya nag-start. Yung end niya, pwede kang bumalik doon sa starting niya. Pero yung Hamiltonian graph, may pagkakaiba to. Ito ay no repeating vertices. No repeating vertices. So, hindi siya pwede kung saan yung pinaanan yung vertices, hindi na niya pwedeng ulitin yun. Pero, kung doon pa rin siya nag-start, doon pa rin doon pa rin siya mag-end. So, yan po ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa graph na pinag-aralan sa district. Sir, yun lang po ang nagawa kong representation sa inyo ang tungkol sa graph. Kasi dahil wala po akong sapat na panahon para maghanap ng iba pang topic. Kung ano yung nalaman ko sa tinuro nyo, yun lang po yung pinapwede dito sa explanation ko sa graph. Sana po, okay naman po yun. Sana na-adapt ko rin po yung pag-tinuro nyo sa akin. Salamat po.